Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pakawala ng Malacanang si dating Senador Antonio Trillanes. Kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Ngayong araw na ito ay nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Sa mundo ng politika, bihirang makita ang isang estratehiya na tila nagmula mismo sa mga pahina ng The Art of War. Pero ang mga kaganapan sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tila nagpapakita ng ganitong katalinuhan. Kung susuriin ang mga kilos at desisyon ni Marcos, kapansin-pansin ang tila maingat na pagbubunyag ng mga bahid ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ang tanong, alam na ba ito ni Pangulong Marcos mula pa nung simula, mula pa nung nagkaroon ng alyansa ang mga Marcos at Duterte? At ano ang role ng dating Senator Trillanes patungkol sa labanang ito na tila ginagamit ng Pangulo ang dati niyang kalaban na si Antonio Trillanes IV bilang sandata? At bakit si Trillanes ang nagiging huling alas ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Noon pa man, si Antonio Trillanes IV ay hindi na bago sa paglalantad ng mga aligasyon laban kay Duterte. Mula sa mga usapin ng katiwalian hanggang sa mga akusasyon ng plunder, hindi siya tumigil sa pagsisiwalat ng umano'y mga baho ng nakaraang administrasyon. Ngunit bakit ngayon lang nagkakaroon ng malinaw na tindig ang Malacanang laban sa mga paratang na ito? Alam kaya ni Pangulong Marcos ang mga banta ng mga Duterte bago pa man sila magkaalyansa? Nang magsimula ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., marami ang nagtaka kung bakit tila nanatiling neutral si Trillanes. Ang dating mahigpit na kritiko ng mga Marcos ay ngayon nagpapakita ng suporta. Pero ito ba ay simpleng pagbabago ng pananaw o isang mas malalim na estratehiya na kung ating makikita, bali-balita at hindi talaga na itatago na si Trillanes ay tila nakipag-alyansa sa mga Marcos? Isa pa dito ang sinasabi ng Rappler, Join Marcos, avert Duterte and the danger of expediency, na tumutukoy kay Trillanes. Gayun din, ayon sa dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte, ini-sponsoran daw si Trillanes ng Malacanang. Ayon pa dito sa ulat ng politiko, Malacanang sponsored, Duterte suspects Trillanes is Marcos' new attack dog. At si Trillanes din ang nagsiwalat na wala na masyadong kaalyado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa AFP dahil ang mga militar ay solid sa likod ni Marcos. Ito'y ayon sa ulat ng ABS-CBN. At balik tayo sa tanong, ito ba ay simpleng pagbabago ng pananaw o isang mas malalim na estratehiya? Ang sagot, tila ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang katalinuhan ni Trillanes sa pagsisiyasat bilang isang tahimik na pampulitikang armas. Hindi niya direktang sinabing tama si Trillanes mula sa simula, pero ang kanyang mga kilos ay parang nagkukumpirma sa mga ito. Kung babalikan ang mga paratang ni Trillanes laban sa Duterte, malinaw na ang mga ito ay hindi basta-basta. Ngunit bakit ngayon lamang inilabas ang mga ito ng Malacanang? Ang sagot ay maaring simple, tiyempo. Si Pangulong Marcos Jr. ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang ibagsak
ang bombshell at ilantad ang mga bahid ng mga Duterte at tila hindi niya ito ginawa kaagad upang maiwasan ang direktang konfrontasyon sa simula ng kanyang termino. Ngunit tila naglatag siya ng pundasyon para sa kasalukuyang pagkakasatuparan ng mga ito na tila alam ng ating Pangulo ang danger sa mga Duterte na kung siya ay aatakihin ay alam niyang nasa kanya ang huling alas. Maraming haka-haka na mula pa noong simula si Trillanes na ang nakikita ni Marcos bilang huling alas na maaring gamitin laban sa mga Duterte. Ang dating senador ay tila nagiging insurance policy ng Pangulo kung sakaling magkaroon ng kaguluhan o destabilization efforts mula sa kampo ng mga Duterte. Ang kanyang mga nakalap na ebidensya at malalim na kaalaman sa mga kontrobersya ng nakaraang administrasyon ay tila pinangahawakan ng ating Pangulong Marcos upang tiyakin na ang kanyang pamumuno ay hindi magagambalan ng mga banta. Ang ganitong pag-iingat ay nagpapakita ng foresight at husay sa pagbabasa ng politikal na laro. Sa The Art of War ni Sun Tzu, may aral na nagsasabing ang pinakamagaling na general ay nananalo sa digmaan nang hindi naglalaban. Tila ito ang naging gabay ni Pangulong Marcos. Ginamit niya ang mga lumang aligasyon ni Trillanes, ngunit hindi niya ito inangkin bilang sariling mga paratang. Sa halip, hinayaan niya ang dating senador na maging mukha ng kampanyang ito laban sa mga Duterte, habang siya naman ay nanatiling tila tahimik at hindi direktang kasangkot. Ang mga bagong detalye tungkol sa mga posibleng katiwalian at destabilization efforts na ikinakabit sa mga Duterte ay inilabas sa panahon kung kailan ang atensyon ng publiko ay nakatuon sa pagpapalakas ng Administrasyong Marcos. Pero ang tanong, bakit ngayon? Dahil sa ganitong tiyempo, walang choice ang ating Pangulo kundi ang depensahan ang ating gobyerno. Sa bawat pagbubunyag, tila ipinapakita ng ating Pangulo na kaya niyang labanan ang katiwalian nang hindi natatakot sa mga posibleng implikasyon na ito'y base sa legal na paraan. Isa pang tanong, bakit tila ginamit ng Pangulo ang isang dating kalaban? Ang sagot ay simple, si Trillanes ay hindi lamang kritiko, kundi isa ring maalam na strategist at researcher. Sa pamamagitan niya na ilalabas ang mga issue laban sa mga Duterte nang hindi direktang sinasangkot ang Pangulo. Ang ganitong taktika ay nagpapakita ng mataas na antas ng politikal na katalinuhan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tila hindi lamang simpleng leader, kundi isang bihasang strategist, isang genius sa politika. Ang kanyang tila paggamit kay Trillanes bilang tagapagbunyag laban sa mga Duterte ay nagpapakita ng maingat na pagpaplano at pagkilala sa tamang tiyempo para lang iligtas ang ating gobyerno. Ang tanong, alam na kaya ni Marcos ang mga ito bago pa man sila magkaalyansa? Marahil. At kung totoo ito, masasabi nating ang Pangulo ay hindi lamang sumusunod sa mga aral ng kasaysayan, kundi isa rin siyang tagapaghubog nito. Ang tanong ay, ano ang katotohanan patungkol sa content na ito? I-comment mo naman sa ibaba mga kaibigan ang iyong kuro-kuro patungkol sa bagay na ito. Mateo 10 verse 16, narito sinusugok kayo na gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, kahit maging matalino gaya ng mga ahas at maamo gaya ng mga kalapati. Ang talatang ito ay nagbibigay inspirasyon sa kahalagahan ng katalinuhan at kahinahunan sa gitna ng mga pagsubok at hamon. Tulad ng kwento ni Pangulong Marcos Jr. na tila natutunan ang sining ng maingat na pagpaplano, tinuturo sa atin ng salita ng ating Panginoong Hesus na maging maingat sa ating mga hakbang, ngunit manatiling mapagkumbaba. Ang ating mga desisyon ay dapat na pinangunahan ng karunungan at pananalig, lalo na kung tayo hinaharap sa mga mahihirap na kalagayan. Sa dulo, ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng tamang landas para sa tagumpay at kapayapaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa langit, na siyang umiibig sa buong sangkatauhan. Salamat po, aming Panginoong Diyos, sa biyaya ng talino at kahinahunan
na ibinabahagi mo sa amin. Tulungan niyo po kami na maging matalino sa aming mga desisyon at maamo sa aming mga puso. Tulad ng itinuro mo sa iyong mga salita, gabayan niyo po kami upang makita ang tamang landas sa gitna ng mga hamon at upang maipakita ang iyong liwanag sa lahat ng aming ginagawa. O aming Panginoong Diyos, nadalangin namin ang lahat ng nakikinig at nanonood ng content na ito. Naway maunawaan nila ang kahalagahan ng karunungan at pagkilos ng may layunin ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po sila ng malinaw na isipan, pusong puno ng pag-ibig at pananampalatayang walang hanggan. Sa mga lider ng aming bansa o aming Panginoong Diyos, hinihiling namin ang iyong patnubay. Bigyan niyo po sila ng tapang at karunungan na gawin ang nararapat, hindi para sa sariling interes, kundi para sa kapakanan ng nakararami. Naway patuloy mong gamitin ang bawat isa sa amin bilang instrumento ng iyong kabutihan. Salamat o aming Panginoong Diyos sa patuloy na pag-aalaga sa amin at sa pakikinig ng aming mga panalangin. Sapagkat lahat ng ito'y aming itinataas, alang-alang, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siya ring aming tagapagligtas, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat kami sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Siyang aking patnubay, siyang aking nabay.